Hello guys! Welcome to my channel, Marquez Family Vlog. May ikukwento lang pala ako sa inyo about sa nangyari sa akin last month, November 11. Sa simpleng sakit lang ng ulo, maaari ko na palang ikamatay. So, ano nga ba ang naging sakit ko at bakit ako na-admit sa ospital? Ang sakit ko ay hypertension na hindi ko alam na malala na pala. Napapunta na pala ako sa stroke. Ano ba yung high blood pressure na dapat ay i-maintain lang natin sa edad na 40 years old pataas. Kailangan 100/80, ganun lang dapat. O kaya 90/80, ganyan. O kaya 110/90. So guys, umabot ng 216/120 ang aking dugo. So diba? At ang malaking pasalamat ko at naagapan. Pero, tiniis ko, maybe ilang araw ko rin tiniis yung sakit ng ulo ko. Hindi ko na pala, hindi kasi umiinom naman ako ng losartan. Pero, kulang na pala ang losartan para sa akin. So, nagsimula ang high blood ko last 2016. Pinainom ako ng Bropress, 16 milligrams, and then hindi na ako nagpa-check up ulit. Maintenance ko yun, pero hindi normal ang pag-inom ko. Na every 2 days, o kaya kung ano lang yung masama yung pakiramdam ko. Hindi dapat pala ganun. So, nung nagpunta ako ng Pilipinas last year, so wala namang Bropress sa Pilipinas. Bumili ako ng losartan doon. 50 milligrams. Then, tinuloy-tuloy ko. Minsan nakakalimutan ko. Masama pala yun. Yung ganun pag high blood ka. Masama pala ang itigil ang maintenance once na naumpisahan mo na. So, hindi ko naman pinisin. Nung namatay yung nanay ko last March, doon ako natakot na hindi pala biro ang high blood. Akala ko, kaya ko yung high blood. And then, ito na nga po tayo, na-hospital ako. Wednesday pa lang ng November na yun. Kasi na-confine ako. Lunes. November pa lang ng mga 11, Monday, gano'n. Wednesday, masakit na yung ulo ko. Hindi ko lang pinapansin. Tapos masakit na pala yung bata ko. And then, tiniis ko, inom lang ako ng garlic. Tapos, inom lang ako ng losartan araw-araw. And then, Huwebes, ganun pa rin. Biyernes, ganun pa rin, masakit ang ulo ko. Tapos, Sabado, talagang masakit na talaga yung ulo ko. Nagtataka ako kahit bagong gising ako. Parang, kala mo nagtrabaho ako ng maghapon. Di, Linggo, kasi linggo dito, first day of the week. Biyernes, Sabado, weekend dito. Eh di, nung linggo, sabi ko dun sa amo ko na pupunta lang ako dyan sa malapit dyan sa center dahil masama yung pakiramdam ko. Di pumunta naman ako. Ang ginawa, ang nangyari, kailangan pala by appointment. Kailangan appointment. Kasi hindi naman masasabing emergency ako, nakakapaglakad ako. At hindi naman halatang may nararamdaman ako. Kasi masakit lang naman ang ulo ko. Kasi malakas pa naman ako umilakad. Kaya nga yung high blood, yung hindi mo alam na maiisko ka, wala pala yung symptoms, hindi mo naman pala alam. Hindi mo alam na meron ka na palang nararamdaman. So, ganito yun. Pagkalinggo, nagpa-check up ako. Nag-appointment ako sa Saudi application dito sa Saudi. And then, inano ko ng appointment ko 8:30 ng gabi. So, Lunes yun. Hindi na ako nakapagtrabaho ng Monday kasi nga masama na talaga yung nakaramdam ko. Pagkagising ko sa umaga,
uminom ako ng shahe, nagsusuka na ako, nagsusuka na ako at hindi, okay naman ako, malakas naman ako, okay naman ako, kaso parang masama na yung sikmura ko at masakit na yung ulo ko. So maghapon ako naghintay ng appointment ko. Kaya pagka 7 o'clock, sumuka na naman ako at nahihilo na ako. Sabi ko sa asawa ko, huwag na natin hintayin yung 8:30 kasi hindi ko na kaya. Parang nagsusuka na talaga ako, yung naduduwal. Tapos, ang sakit talaga ng ulo ko. Dinala na ako dun sa may Almacet na center dito na malapit dito sa amin sa Al-Yasmin. Pagdating ko doon sa Al-Yasmin ay sa Almacet, akala ko okay lang ako. Akala ko normal lang. Akala ko wala lang. Check upin lang ako, kunin lang ang dugo ko. Nagtataka ako, ang mga nurse para silang di nung pumasok ako, blood pressure ako. Nagtataka ako, bakit biglang parang hindi lang pinapahalata sa akin na parang natataranta sila. Ano pala, pwede na akong matumba nun kasi nasa risk na pala ako nun. Kumbaga, delikado na yung kalagayan ko. Pero ako, masakit ang ulo ko, pero okay pa rin yung pananalita ko. Tinitingnan lang nila ako. So, agad akong in-ECG doon sa center. Alam mo naman dito, ang center, kumpleto pa rin ang gamit nila. May oxygen, may mga ganun, may mga ECG din doon dito sa Saudi. In-ECG agad ako. Tapos, binigyan uli ako na ganun pa rin ang aking dugo. Binigyan ako ng patak dito sa agil-agil sa para lang pampababa ng dugo. Hindi pa rin umepekto. 216 pa rin, hindi bumababa. So, agad-agad akong dinala sa malaking hospital sa Prince Muhammad Abdulaziz Hospital. So, malayo pa yun. Kaya, isinakay ako sa ambulance kasi baka nga matumba pa ako. Now, urgent nga para makarating ako at mabigyan ako ng laboratory. And then, dumating kami doon. Pasado ng alas 10 na yata kasi hintay pa doon sa Almacet. Nilaboratory pa ako ng iba't iba kasi kaso sabi, dali na nga lang daw ako sa malaking hospital, baka ano pang mangyari sa akin. So, pagdating doon sa hospital, nilaboratory nila ako lahat. Hindi bumababa yung dugo ko hanggang magdamag. Kasi nga, chinecheck nila bakit hindi bumababa ang aking dugo. So, bumaba man siya, 184 lang. Naghintay ako doon hanggang magdamag, alas 3 hanggang hapon. Walang pagbabago. Di dapat daw i-admit ako. So, binigay nila lahat ng laboratory sa akin. Lahat, kidney, lahat. Ulo ko, bakit? Ulo ko, ultrasound sa puso, ECG, lahat yan. Creatinine ko, lahat tinignan. So, normal naman lahat. Ang non-dahilan kung bakit ako hypertension. Dahil nasa lahi namin. Kahit anong gawin ko, so dapat talaga healthy living na talaga. Kailangan diet. So, tumaba naman talaga ako ngayon. Sobrang taba ako na talaga ngayon. Hindi kagaya noon. So, ang ginawa ko, kinadmit ako doon. 2 days, 3 days, hindi pa rin talaga bumababa yung dugo ko. Ayan na nga guys, na-admit ako 2 days, okay na yung dugo ko. Ang kailangang abutin ng dugo ko is 140. So, nagiging mababa, 120 na lang. Ang nakakapagtaka, bakit hindi gumagaling ang sakit ng ulo ko? Bakit? Nagsusuka pa rin ako at masakit pa rin ang ulo ko. Bakit? So, nagtaka na ang mga doktor, bakit nga mababa na naman ang dugo ko? Bakit still masakit ang ulo ko? Then natakot sila, baka nga may malignant ako, cancer sa ulo. Yun na nga yun. Then natakot din ako na baka nga meron. Kasi nga, okay na yung dugo ko, normal na yung dugo ko, pero ang sakit ng ulo ko nandiyan pa rin.
So, one day na naman ako. Kaya umabot ako ng 4 days. Another 1 day uli at dahil kailangan kong i-CT scan with contrast. Kasi CT scan na ako pero without contrast. So, inulit uli ang aking pag-CT scan with contrast. Ibig sabihin, meron ng gamot na ipapasok sa mga nerve ko. May gamot na ipapasok sa mga ugat ko na kailangan makita kahit kalit-liitan na ugat. Kung meron nga akong naputulan nga na umano nga yung ugat ko sa ulo or meron ba akong dumugo sa ugat sa ulo. So, nilagyan nila ng gamot yung pinasok sa buong katawan ko. Pinasok yung gamot sa buong katawan ko at lahat ng ugat nakita doon sa MRI or CT scan with contrast. Napakasakit. Sobra. Doon ko naranasan yung manginig yung katawan ko. Buong katawan ko. Tapos mainit. Yung pala yun. Kasi nga tiningnan lahat ng ugat ko kung mayroon nga bang dumugo dahil sa sobrang taas ng dugo ko. And then, nagtaka na rin sila bakit masakit lagi yung ulo ko. Baka nga meron nga daw akong cancer sa ulo. Pero thanks God, wala namang nangyari. Ang alam nyo ba kung bakit naging masakit lagi ang ulo ko? Dahil sa kakaisip, stress, at saka nasanay na yung ulo ko na mataas ang dugo ko. Ibig sabihin, matagal na palang mas mataas ang dugo ko, so hindi ako umiinom ng gamot, masakit ang ulo ko hanggang sa bumaba na yung dugo ko, nasanay na yung ulo ko na laging mataas ang dugo ko. Ibig sabihin, na-immune na yung katawan ko na mataas ang dugo ko. Kaya nung bumaba yung dugo ko, parang nagulat yung katawan ko na kaya nga, ayan guys, yung parang nasanay yung katawan ko at ang ulo ko nasanay na mataas ang dugo ko. Kaya parang naging immune na yung aking ulo na mataas ang dugo ko at nagbago yung katawan ko. Alam niyo guys, maganda rin yung nangyari na magpa-check up tayo paminsan-minsan. Dahil yung simpleng sakit ng ulo, malala ka na pala. Alam mo ba, nyo guys, mula nung na-confine ako at nagamot ako na yung napigilan yung pagtaas ng dugo ko, hindi ko na nararamdaman yung sakit ng ulo na hindi katulad dati na hindi man lang na perfect ang isang linggo na hindi masakit ang ulo ko. Hindi man lang na perfect kahit kailan, na kahit maganda yung tulog ko, pag-gising ko, parang kala mo nagtrabaho ng buong hapon. Maraming salamat sa amo ko. Maraming salamat sa mga nakasama ko dyan, mga Pinay dyan sa Prince Muhammad Abdulaziz Hospital dyan, yung mga nurse na mga Pinay. Maraming salamat, God.